isang probinsyang marami kang mapupuntahan. Naabot kamay mo na yung mga ulap at malamig pa. Isang lugar na pwedeng isama si Bantay or isang memorable experience with your loved one. Isama ko pa kayo sa malakwebang simbahan na mainit-init pa at trending sa social media. At isang theme park na tiyak na magugustuhan na mag-e-enjoy kayo sa inyong pamamasyal. Nananakit! Medyo mabilis po siya mga kaibigan. Ito ang Tagaytay New Normal. Tara, tara, tara! Ride sayo! Sa inyo mga ka-adventure, welcome sa bagong edition ng Carlos Adventure. And for today's mission, dahil langatin na naman ang mapaan namin, gumala kami ni YP sa Tagaytay. Then, ang una pinuntahan namin is yung People's Park in the Palace in the Sky. People's Park. People's Park Palace in the Sky. Ayan, di ba last year na puntahan namin to. Then ngayon, medyo foggy ang paligid. Yeah, wala makita. Wala siyang makita. Ayan. Then, sunod din tayo sa safety precaution ng Tagaytay na kailangan din na mag-face mask. Hindi kayo makakapasok. Ayan. Facial. Tama yan. Tapos may contact tracing din sila, kaya safe tayo. Ayan, safe tayo. So, mag-start na kami ng makinig sa taas. Then, tara, samahan nyo kami gumala at mag-enjoy. Carlos Adventure New Normal. Kung dadaan kayo dito, 30 pesos lang ang entrance. Then kailangan nyo mag-fill up ng form and body temperature for contact tracing. Pagkatapos, pwede na kayong maglakad paakyat at damhin ang simoy ng hangin at i-enjoy ang malabulak na hamog sa tuktok nito. Ang People's Park in the Sky ay mapupuntahan sa Mount Sungay, a historical urban park in Tagaytay, Cavite. Guys, so nandito kami ngayon sa loob ng People's Park na may grotto. So, wala talaga kami nakikitang view kundi yung mga fog na nasa paligid. Ayan. So, natsambahan namin guys na ito talaga. Puro fog na talaga may kita namin. And ito talaga yung habol namin kasi enjoyment din. Kasama kami ngayon si Mimi. Dito tingnan ninyo. Hello, Mimi! Napakaswerte ko yung aso ngayon. Kung nasaan talaga ang galaan namin napapasama siya. Sakto sa aming alaga na si Mimi dahil pwede ang mga pets at buti nakarecover na ang Tagaytay mula sa Taal Volcano eruption. Grabe na yung pagpapag dito sa sa People's Park in the Sky. Halos wala na kami makita. Ayun siya guys. Tapos pag inaikot ko parang ganyan. Oh grabe. Hanggang sa loob. Pasok yung ulam. Hanggang CR. Hanggang CR siya. Eh marami pa rin na namamasyal dito sa sa Tagaytay kasi syempre dagdag turismo rin. Then 50% ng mga tao na pwede na makapasok dito kaya ayos. Then maganda pa rin siya hanggang ngayon. Hindi mo nga lang makita yung view. Hindi mo makita yung Taal Volcano pero okay lang. Mas gusto talaga ng mga tao na ganito. Kasi parang bagay yung dating. Yes. Grabe. Makapunta na kayo. Oo. Sakto ang moment na to sa mga picture-picture. Pagkatapos nito, bigla kami nagutom. Buti may karinderya na malapit dito. Ayan guys, so pagkatapos namin gumala dun sa may People's Park in the Sky, di bale, nagutom na kami. Kaya naghanap na kami ng
ng pagkain na ito. Ito yung in-order namin. Isang tapas silog, tapos isang bulalo. Di bale, parang yung order niya is 300 something na siya. Kaya mura pa rin siya. Then, kumain kami dito sa may, sa may Nonoy's. Ayan, katabi lang ng Force Park. Kaya, kain muna kami guys. Next na tatayuin natin, isang bahay na may natural attraction na pininiwalaan nakakarinig ang mga mamamayan dito ng mga kakaibang musika mula sa kuweba. Kaya ang next location natin is ang Simbang Bato sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Ayan guys, so next na pinuntahan namin is dito sa Laurel, Batangas. Diba? 30 minutes na galing Tagaytay. Ito ang Simbang Bato. Ayan. Kakaiba yung place niya para kasing kuweba. Then kung makikita nyo sa bandang taas. Yan, ganyan siya yung style niya. Then makikita natin sa banda rito. May nakahiga doon na si Papa Jesus. Then may cruise. Yan, nakasetup. And sa kabila si Mama Mary. Ayan. Maganda yung place niya. Siguro wala lang siyang tao dito. Pero tinalagsatan na siya. Ganda ng place. Pwede niyo puntahan to. Side trip niyo pag galing kayo ng Tagaytay. Nagsisilbing taguan din ito ng mga mamamayan dati noong panahon ng Hapon. Kaya itinuturing na sagrado at tahimik yung lugar. At inaalagaan ng mga nakatira dito malapit sa kuweba. Good job mga Batanggenyo! Last stop, isang theme park na pinayagan na magbukas para sa mga turista. First time namin dito ah! Ayan, ito na guys. So, nakapasok na kami ngayon sa Sky Ranch sa Tagaytay. Then, ang status pala na ito kung papasok ka dito, ang bayad pala doon sa may entrance is 100 pesos for day tour. Tapos, bago yun, parang another procedure ulit na kukunin ka ulit ng temperature. Tapos, kung ano yung address mo, kung saan ka nakatira. Then, kung okay na, sunod yan, pag nakapasok ka na dito, kada rides, doon ka na magbabayad ng payment. Kaya yan, i-enjoy na natin yung lugar. And nandito kami sa likod. And tara, salamat sa sponsor ng Ride PH. Partner pa kami ni Wifey. Enjoy na namin itong araw to guys. Ang Sky Ranch ay nabuksan sa public noong 2013. Naging popular destination ito for the travelers from Manila but also from the near the province like Cavite, Batangas, and Laguna. Round 1. Oh no! Ayun na mo kami! Nag-i-start na mo kami! Oh no! Oh my God! Nananakit! Medyo mabilis po siya mga kaibigan! Medyo na nakakakit. Akala ko pang bata lang to! Ayun, taas! Again, ayun na po siya! Round 2. Maganda yung pababa doon, ano? Ayun na yung naman. Ayun yung pababa. Ayun na tayo. Ito po siya mga kaibigan! Ayun na madalasan. Parang makakalas po siya. Para sa mga nakahabok sa ano, sa handle. Parang makakalas po yung tornilyo. Open na ang super biking na iduduyan ka sa sarap. At ang Sky ay na makikita mo ang 360 ng buong Tagaytay. Ito na guys, nandito pa rin kami sa Sky Ranch. Then, ang next na sinakyan namin is yung Sky ay isa ito yung malaking peninsula ng sa Tagaytay. Then, nandito na kami sa taas
makikita natin na ang ganda ng view hanggang doon. Yan. Panalo yung view ng Tagaytay. Wow! So, ganito siya. May enjoy nyo yung Skylands pag halimbawa. Ito nga, from Friday hanggang Sunday. Kasi pagdating ng Monday, magsasarado lahat ng ng facilities ng Tagaytay kasi mag-aano sila disinfect tapos pest control. Tapos pagdating ng Tuesday, operate din sila ng operation nila. Para at least yung mga gustong pumunta ng Monday i-cancel niyo na. Kasi talagang dapat ang punta nyo is from Tuesday hanggang Sunday. Kaya yan, dagdag tips po din sa inyo yan kung pupunta kayo ng Tagaytay. And then, 50% pwede na punta ng mga tao. And sana magtuloy-tuloy na yung turismo sa Tagaytay para at least makabangon nila ang Tagaytay. Ganda ng Taal. Wow! Bye! Sa pag-travel namin sa lugar, maraming pagbabago sa nakasanayan na. Pero nakita ko na unti-unting bumabangon at bumabalik sa dati ang lahat. Daan naman to na sakuna, bagyo o pandemya, hindi pa rin nabubura at lalong gumaganda habang tumatagal ang Tagaytay. See you next vlog mga ka-adventure!